Magandang araw po muli mga kababayan. Ako po ay muling bumabati po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kapatid. At sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Salamat po at sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli, meron po akong paparinig po sa inyo. Ano po ba ang dahilan? Bakit nanalo itong sila Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na bagamat sila hindi kasama sa mga survey? Ano ba naging dahilan po niyan? Pakinggan po natin si Sir Mike Abe. Hindi ho regular na kasama sa top 12 sa mga survey. Actually, si Kiko talagang hindi kasama sa top 12 sa lahat ng mga survey. Si Bam Aquino, ganoon din. Pero dahil bumigay, ginawa ng kabataan, panalo nila itong dalawa na galing sa Liberal Party, Tiklawan-Dilawan, ibig sabihin yung endorsement ni Risa Ontiveros at saka ni Leni Robredo, former Vice President, lalong nakahatak sa kanilang mga botante at especially ang mga kabataan. Alam niyo kung bakit? Kasi po yung pre-education scholarship program na ngayon ay nangyayari na. Ang gumawa po ng batas na yan ay itong si Bam Aquino, na tinulungan din ni Pangilinan nung panahon yun dahil sila magkakasama nung sila dating kong senador. Kaya yung lakas ng mga kabataang botante na nakita at napakinabangan nila yung mga nagawang batas, ayun po, nakita nilang, ito naman ang aming may tutulong. Ginawa niyo yung batas, nakapag-aral sila, boboto kami in favor of two senador candidate at nanalo nga, Aquino, Pangilinan. Salamat, mabuhay ang kabataan. Ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. Yan ang tamang ginawa nyo. Hindi katulad ng iba, ibinoto ang kanilang kandidato dahil gusto lang maghiganti. Ibinoto yung kandidato dahil may galit lang sa administration. Gusto nilang manalo ang kanilang partido at kanilang grupo. Ang sama ng kanilang plano. Although nanalo rin, kasi may mga ganon, nakakalungkot nga lang. Pero yung kabataan na pag-asa ng bayan, ipinakita nila. Kaya po, malaking problema na naman. Problema ng mga gustong maging presidente sa 2028 election, itong galaw ng kabataang botante at itong pagkakalagay kay Bam at saka kay Kiko. Kasi yan po ay magiging bihikulo na buhay ang kabataan, malakas ang kabataan, at ang kampo ni Leni Robredo at saka ni Risa Ontiveros ay dala ng masang kabataang Pilipino. Mabigat na kalaban yan. Mabigat na kalaban. Yung pong mga botante doon sa mga naghihiganti lang, nagagalit lang, or mga anti-Marcos, or mga DDS kung tawagin, iba ho layo rin ng mga yun. Hindi pang kalahatan, hindi ko sinasabing lahat. Karamihan sa kanila, paghihiganti kaya sila bumoto. Hindi yung para sa kinabukasan ng mga Pilipino at kaunlaran ng bansa. Ang kabataan, bumoto dahil ang kanilang paniniwala at tama yun. Pag-asa ng bayan, sa kabataan. Kaya mabuhay ang lahat ng mga magulang na may anak ng kabataan. Yung kalayaan ng kabataan pumili kung sino ang karapat-dapat ng walang kapalit, ng walang agenda. Ang gusto nila pagbabago, ayun, pinakita. Bam Aquino. Sa akin naman pong pananaw po mga kababayan, kaya naman po siguro, ito sa palagay ko lang naman, kasi ang mga DDS at ang ganun din dito sa may kumbaga sa panig po ng ating gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos. Napansin ko rin po sa mga vlogger nung hindi pa po nagbobotohan, sinasabi nila na doon po sa mga pangulong sa panig po ng Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi po nila yung mga vlogger na ay meron kaming hindi iboboto diyan. Ayan. Ang iboboto lang namin si ganito, iboboto lang namin si ganon, hindi namin iboboto si ganon. Apat lang yung nagugustuhan ko diyan, mga ganon po. Yung kanilang sinasabi. Kaya ang nangyayari po, tapos sinasabi pa ng ibang vlogger na mas iboto pa natin sila Dulsa Dilawan, kay Bam Aquino at saka kay Kiko. Bagamat yung mga yon ay hindi naman po talaga nakakasama sa survey, pero sa mga vloggers po na aking nakikita at napapanood din naman, nagkakawatak-watak po. Ibig sabihin, meron talagang mga hindi iboboto dun sa panig po ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang aking pong narinig.
At doon po sa mga panig naman ng mga Duterte, siyempre meron din naman, siyempre hindi nila iboboto yung mga panig naman ng kay Bongbong Marcos. Ang mangyayari, malilipat doon din sa iba. Kaya yun siguro ang nakikita ko rin na dahilan kung bakit nagiging kumbaga biglang umangat itong dalawa, ano po, si Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan. Bagamat sila ay hindi naman talaga kasama sa survey, ano po. Yun po yung aking pong pananaw po doon. Tuloy po natin. May karapatan maghabol yun. Kasi nakadikit sila eh. Eh ngayon, 12 na lang ang senador. Ang may karapatan dyan na maghabol ay yung 13 at saka 14. Yan ang pwedeng manawagan na baka pwedeng i-reviewin, baka pwedeng double check natin yung counting. Yun ang may karapatan. Pero yung number 30, number 31, ay panggulo lang yun. Sa tingin mo ba kay Buloy, kung masusunod yung gusto mo, although napakalabo pa niya sa sabaw ng pusit, suntok sa buwan yung manual recount ng gusto mo. Sa tingin mo ba, pag nag-recount, ikaw na number 31, makakasama ka sa top 12? Malabo pa yan sa sabaw ng Pasig River. Palapit sa Pasig City Jail. Diba? So ano yun? Hindi ko sinasabing wala siyang karapatan. Pero, lalo na nakakagulo yan. Nakakahiya pa sa international community. Technology natin, updated na eh. Wala na yung manual recount, manual na mga bilangan, wala na yan. Ang gumagawa lang yan, hindi makamove on, ayaw mag-concede. Mag-concede, mas kapani-paniwala. Yung number 30, 31 pataas. Eh ito nga si Bong Revilla, incumbent senador eh. Tolentino, incumbent senador eh. Lahat parehong talo. Number si Revilla, number 14. Mayroon pa nga yung karapatan niya na magpa-double check eh. Si Tolentino, number 25, mga incumbent senator. Mga incumbent senator, hindi nga ho napasok sa 12 eh. Ito naman si Buloy na nakakulong dahil alam na, ang dami kaso. Qualified human trafficking. Tumakbo, karapatan naman niya yun. Kay Buloy naman po, ang masabi ko naman po talaga dyan, nakakahiya naman po talaga na siya magprotesta pa, ano? Talaga naman napakalayo niya na. At sa akin naman, bilang botante, at ko pa naman iboboto sa akin na gaya ko, ordinaryong Pilipino, ba't ko pa iboboto yung mga ganun na may mga record, ano po? Hindi ko po sinasabing siya guilty na, pero sa mga ebidensya at sa mga sinasabi ng mga nag-akusa sa kanya, hindi ko na iboboto yung mga ganung kandidato, ano po. Kahit ba sabihin siya pastor. Pero kalayaan niya yon, pero talagang para sa akin bilang mamamayang Pilipino, hindi ko na iboboto yung mga ganong klase, ano po, na may mga record po na ganon. Para po sa akin. Habol. Concede, mas maganda. Para maginoo. Ha? Walang personalan, issue lang po yan. Kasi ako ay nasa media. Ako ay political blogger. Hindi ko palalampasin ang ganyang klase. Kasi nakakalinlang, nakakalito, at nakakasira sa kredibilidad ng political exercise. Nagdesisyon ng tao, tanggapin natin. Kung gusto niyo kumandidato, hintayin ang next election. Diba? Sabi ni Sarina, ha ha ha. Ayan, no? Magagalit naman dito yung mga followers ni Kibuloy. Ha? Wala naman pala kayong numero di ba? Nasaan na ba yung milyon-milyon sinasabi niyong member? Bakit wala? Kasi kung meron kayong milyon-milyong member, dapat nanalo yan. O natalo DDS nga lang. Nga po yung kasinungalingan doon. Sabi po nila 8 milyon sila. Pero sa boto nila, napakababa ng boto. Kaya hindi po talaga totoo yung mga pinagsasabi ng mga yan. Na doon pa lang sa bilang, alam mong nanloloko na ng kapwa, no? Biro mo, sabihin nila 8 milyon. Tapos ganun po. I want to share my May palatas-tas lang po mga kababayan. Natin. cultures with new friends. Kawawa si Duterte, ipinakulong. Kawawa si Sara, inimpeach. Pinapalabas niyo kayo ang binubugbog. Ay rule of law ang pinairal ng pamahalaan dahil kasi kayo ang banat ng banat. From day one, pinipersonal niyo si Pangulong Marcos
From day one, hindi may paliwanag ni Sara kung saan ginamit ang pera ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yan ang mga issue. Hindi yan batikos. Pinagpapaliwanag lang kayo. Pero ang anong ginawa nyo? Personal ang batikos sa gobyerno. So nasa ng agenda? Wala. Malinaw, galit lang kayo dahil kinontra yung inyong ginagawa. At hindi naman pwede ang kahit sinong gobyerno napabayaan ang inyong paninira at fake news. Kasi labag sa batas yan. Mabuti nga itong gobyerno, rule of law ang pinapairal, walang tukhang. Paano kaya kung kayo ang gobyerno at ang Marcos administration ng opposition o nasa wala sa gobyerno, di tukhang-tukhang gaabuti ng mga ito. Ay ang gobyerno ito, walang tukhang. Ang kanila, due process, respeto sa karapatang pantao. Yun po yun eh. Kaya ngayon, tatlo nga yung mukha ng Senado. May mga grupo para sa rule of law, kaalyado ni Pangulong Marcos. Merong magiging tatlo na senador na lehitimong oposisyon, tiklawan, dilawan. Yan ang kailangan ng demokrasya, yung tatlong oposisyon na yan. Bang, Kiko, at Risa. At yung grupo yung lima, na grupo ni ng mga Duterte, ayan. Yan po yung mag-iingay dyan. Alam natin kung bakit sila nandyan. Alam natin kung bakit sila inilagay nila dyan. Diba? May paliwanag ko na. Paki-review lang kung ninyo itong ating pinag-uusapan. Ayan po. Again, aking sariling opinion, analysis, itong aking sinasabi. Entitled po ako dyan. Lahat tayo entitled sa opinion. Okay? Walang monopoly sa opinion. Yeah? Okay? Samantala, ito. Uy, napapag-usapan na ngayon. Kasi nagpahiwatig si number 9 kasi mananalo talaga si Tito Soto, veterano senador. 1992 pa yan, naging senador eh. Babalik-balik sa Senado. Kung meron daw sapat na number, kasi numbers game talagang leadership ng Senado, tatanggapin daw niya muli na maging Senate President. Ibig sabihin, ayaw niya kay Escudero. Ibig sabihin, hindi rin sila kontento kay Escudero. Kasi sabi niya, kung merong number na papabor sa kanya, papalitan niya si Escudero. So merong kudita pala. Merong something, merong pwedeng mangyari sa pagbubukas ng 20 Congress by July. Kasi sa July po, 2028 ng July, ang SONA sa hapon, sa umaga, yung paghahalal ng mga bagong speaker, kung kailangan magpalit, kung hindi, o Senate President. So sabi ni Tito Soto, kung merong numero, magiging 24 sila. Kung merong number 13, o 13, 14 na senador na papabor sa kanya, papalitan niya si Escudero. Ayan. So merong tensyong namamagitan. Makukudita pala si Escudero kung merong sapat na numero in favor of Tito Soto. Hindi ko maintindihan kung bakit ang aga-aga hindi pa na ipoproklama eh. Bakit si Soto nagsalita ng gano'n? Ibig sabihin, hindi siya kontento kay Escudero. Kasi usually, ngayon kasi candidate pa rin sila eh. Hanggat hindi na ipoproklama, kandidato pa lang. Pero sila na iboto na. Wala pang official deklarasyon, proclamation, hanggang bukas pa yata o sa Sabado, ang proclamation ng COMELEC kung sino ang mga bagong senador. Pero hindi pa nangyayari yun, nagpahiwatig na ng ganyan si Soto. Anong ibig sabihin yan? Naku, gising, Escudero, meron pala nagpaplanong grupo. Kasi hindi magsasalita si Soto kung wala siyang nakikitang numero. Yung sinasabi niya, kung meron lang sapat na numero, tatanggapin niya. Ibig sabihin, may something na. Meron nang nabubuo, meron nang nagpaplano na palitan si Escudero. Yan na po yung dating niya. Ako po yung nag-cover din sa Senado bilang reporter ng araw. Nag-cover ako sa Kongreso, kaya alam ko yan. Basta mayroong ugong-ugong na ganyan. Naggagapangan na yan. Mayroong numero na. Hindi pa lang kumpleto. Magiging kumpleto lang yan sa araw mismo ng pag-take over. Sa araw mismo ng pag-declare na majority ay gustong palitan ng Senate President, majority gustong palitan ang House Speaker. Ganun po yan eh. Internal problem yan. Walang pakialam ang Malacanang, walang pakialam ang judicial body, at walang pakialam ang botanteng Pilipino. Kasi ang paglalagay ng Senate President, House Speaker ay galing sa kanilang mga membro. Sa Kongreso, walang problema kasi majority ng mga congressman nanalo at ay kaalyado pa rin ng administrasyon. Kaya si Speaker, kung may challenge pa rin yan, mananalo pa rin si Speaker Romualdez as new Speaker sa 2020 Congress by July. Si Escudero may problema. Kasi mayroon talaga hindi kontento mga tao dahil nga sa masyadong delay. Alam nyo kasi kung yung impeachment ay inumpisahan, tapos na yan. Bago nag-eleksyon, kung inumpisahan ng February yung impeachment, tapos na yung impeachment na yan. Bago nag-eleksyon tayo noong 12. Eh hindi eh.
Masyado ito sa Escuderong, masyadong tinechnical niya. Dahil recess sila, ayaw magtrabaho. Ay, kaya ayan ngayon. At hindi gagalaw, ulitin ko, hindi magpapahiwatig si Soto ng ganyan kung walang nararamdaman siya sa kanyang mga dating kasamahan at kasalukuyang makakasama ng mga nanalo na may pagdududa sa leadership ni Escudero. Kasi nga naging tamad si Escudero. Mahilig siyang mag-press conference pero hindi niya gawin. Alam mo, ang linaw-linaw ng batas iba lang ang kanyang interpretation, kaagad-agad. Pag dumating ang article of impeachment sa Senado, magkaroon ng trial. Hindi sinabing, pag dumating ang article of impeachment, nakaresist kami, wala kami gagawin. Walang ganon. Ang nakalagay sa Tagalog nga, kaagad-agad, i-trial. July pa ho July pa? January, February pa ho, dumating sa, February pa dumating sa Senado So, dapat nagkaroon ng trial, tapos na sana. Nalaman na natin kung acquittal or guilty si Sara sa article of impeachment. So, kasalanan niya ni Escudero. Kaya umuugong ang kudita na siya ay palitan. Ayun, nakuha niyo? Yan ang issue dyan. Kasi ngayon, pagdating ng July 20 Congress, napakarami ng trabaho ng Kongreso at Senado. Sora ng Pangulo, after ng sora ng Pangulo, yung proposed budget for 2026, isusumitin na ng Executive Department. Yan ang priority ng Kongreso at Senado, ang budget for 2026. Meron pang impeachment. Di maiipit sila. Ay, paano pa yung mga proposed bill? Ay, itong mga bagong senador, bagong congressman, ang daming panukala niya. Siyempre, bago sila. Maiipit yan dahil mayroong impeachment. Yun ang nakasira kay Escudero. Pinagsasabay-sabay niya ngayon ang trabaho sa kanilang pagbalik sa July. Proposed bill, budget proposal, impeachment, walang panahon. Tapos iiyak kayo, dadaing kayo, masyado kayong busy. Kasi ang tagal nyo nagpapahinga. Wala February, wala kayong ginawa hanggang ngayon. Yan ang leadership ni Escudero. Alam niyo si Escudero, pag magandang ginagawa, pinapurihan natin. Pagkapalpak, sinasabi kong palpak. Kasi ganoon ako. Pagpalpak at minakikita kong kalukuhang ginagawa, hindi ko pwedeng palampasin ko, prinsipyo ko yan. Dito sa Marcos administration, dahil si Pangulong Marcos hindi pwedeng kasuhan, maliban sa impeachment. Lagi ko sinasabi noon sa inyo ng mga anti-Marcos, kung may nakikita kayong ebidensya, dokumento, kasuhan nyo ang mga cabinet secretary. Kasuhan nyo ang mga tauhan ni Pangulong Marcos kung korupsyon ng issue at kung ano man. Kasi wala silang immunity. Ang problema, hindi nyo ginagawa kasi puro kayo daldal, wala kayong dokumento. Puro paninira at intriga, chismis lang. Yun ang nangyayari. Kaya ako, kahit ako ay tumutulong sa gobyerno kasi aking obligasyon yun bilang Pilipino. Dahil ako'y naniniwala, ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang Pangulo at lahat ng nasa gobyerno, elected, appointed, career, lahat yan temporary lang. Gobyerno ay mamamayan. Kaya ako nung ko pa sinasabi, ang gobyerno walang pakialam sa ginagawa ko at hindi nila ako pwedeng pakialaman. Okay? Kahit nandun ako sa PTV4, hindi nila ako pinakikialaman. Magtatatlong taon ako dyan, hindi nila ako pinakikialaman kasi alam nila tama ang ginagawa ko. Dito sa aking pagbablog, sa aking mga channel, wala rin silang pakialam. Kaya lagi kong sinasabi, ulitin ko, ang mga nasa gobyerno, kung merong kalokohang ginagawa, kasuhan nyo. Kung meron kayo ebidensya. Si Pangulong Marcos, kung merong problema, dalhin nyo ang kaso sa issue ng impeachment. Yun lang naman. Hindi pwedeng kasuhan sa korte ang Pangulong nakaupo under 1987 Constitution. So impeachment lang. At yung kanyang gabinete at lahat ng mga opisyal, pwedeng kasuhan niya ng korupsyon kung meron kayong dokumento. Mahirap yung puro paratang, puro pagdududa, pero wala naman kayong dinalang kaso sa kinaukulan o investigasyon kasi rule of law ang pinapairal ng gobyerno. Ayaw nyo sundin yun Ano gusto nyo? Tokam? Kalokohan niya. Yan po yung atin pong narinig mula rito kay Sir Mike Abe. Yun po, maliwanag po yung kanyang mga sinasabi patungkol po dito sa impeachment ng ating Vice Presidente. At gayon din po kung halimbawa na i-impeach po ang ating Pangulo, pwede rin kaso dapat ay mayroong mga dokumento, may ebidensya. Pero kung wala, daldal lang, wala pong kwenta yon. At itong ating Bongbong Marcos na ating presidente, hindi rin pwedeng kasuhan dahil nga meron siyang immunity. Ayan yung ating pong naliwanagan dito po sa mga bagay na sinasabi po ni Sir Mike Abe. Po. At sana po inyo pong nagustuhan ito pong aking pong naiparinig po sa inyo.
At sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At muli po mga kababayan, maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig. At muli, gaya po ng aking sinasabi, huwag po nating kalilimutan na tayo magpasalamat sa Diyos na mailalang. Bye-bye po.